Tuloy po kayo. Hindi ba ninyo batid na marami sa mga Indio ang mangmang? Padre Damaso, hindi ba rin ninyo batid na nasa bahay tayo ng isang Indio? Maaaring masaktan mo si Kapitan Tiago. Matagal lang ipinagpalagay ng Tiago na siya hindi isang Indio. Inuulit ko, wala nga makakatalo sa kamangmangan ng mga Indio. Mga kaibigan, kinagagalang kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng ating pagsasalo. Ang anak na namatay kong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Kararating lang niya mula sa Europa. Buenos noches, amigos. Sa mga kura ng aking bayan at sa matalig na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso, patawarin niyo po ako sa aking pagkakamali. Hindi ka nagkamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanmay hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kayo na nga ba ang anak ni Mangkong si Rafael Ibarra? Sa iyong lingkod, Teniente. Maligayang pagdating. Naway mas maging mapalad na kayo kaysa sa inyong ama. Maraming salamat po. Senyor Ibarra, sa halos 7 taon niyong pumangalagi sa ibang bansa, ano ang pinakamalagang bagay na inyong nakita? Natutunan ko ang kasaysayan. Nalaman ko na ang kalayaan o ang pagkalipin ng isang bansa ang nagdidikta sa kasaganahan o paghihikaos nito. Nagawa mong lustayin ang iyong yaman para lamang dyan? Wala ka na bang nakitang mas mahalaga? Isa kang bulag, kahit isang batay alam iyan. Nagpapasalamat po ako at palagay ang loob ng dating kura sa akin. Naway ipagpaunin niyo po ako. Kararating ko po lamang sa isang mahabang layo at may asikasuhin pa ko bukas para sa Espanya at Pilipinas. Darating pa si Maraclara. Bibisitahin ko po siya bukas. Sa ngayon, may importante pa akong dapat gawin. Nakita na ninyo? Ganyan ang nangyayari sa mga kabataang ipinapadala sa Europa. Nagiging mayabang at mapagmataas. Kaya nararapat lamang na ipagbawal ang pagpapadala ng mga kabataan sa Europa. Senyor Ibarra, Tinente, kayo pala. Ginulat niyo po ako. mag-ingat kayo, senyor. Mag-aral sana sa inyo ang nangyari sa iyong ama. May nalalaman po kayo tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Maaari ba ninyong sabihin sa akin? Wala ba kayong nalalaman? Sa pagkakaalam ko, ay namatay ang iyong ama sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan, nakulong ang aking ama? Hindi kaya kayo'y nagkakamali lamang? Hindi ako maaari magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Si Don Rafael Ibarra, siya ang pinagbintangang erehe at pilibustero ni Padre Damaso. Maaari ba ninyong sabihin sa akin ang buong pangyari? Bakit po nakulong ang aking ama? Noon ay merong isang Kastilang mangmang at masama ugali na naging kolektor ng buwis. Nang siya'y nangongolekta, minsan siyang napagkatuwaan ng mga bata. Naglalakad siya daladala ng isang lapis at papel. Pinagtawanan siya ng mga bata. Hinabol niya ito ang mga bata. Hinagisan niya ito ng baston ang isang bata at ito'y natamaan. Kaya hinabol niya ito at sinaktan. Nakita din ni Ronfael ang pangyayari at sinubukan protektahan ng mga bata. Kaya tinulak niya ang kolektor ng buwis. Sa kasamang palad ay minuto lamang namatay ang kolektor. Dahil sa kabiguan niya makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at sa bilangguan na namatay. Kaya pala hindi sinabi ni Kapitan Tiago ang dahilan. Mako.
Bakit wala pa kaya siya? Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw din sa iyo, Iho. Nandito po ba si Maria Clara? Umupo ka na lang muna, Iho, at tatawagin ko siya sandali. Maria Clara, si Tia Isabel mo ito. Maria Clara, nandyan na si Crisostomo Ibarra. Paghihintayin mo pa ba siya? Hindi na po, tiya. Hindi pa rin kumukupas ang iyong ganda, Maria Clara. Nakapunta ka lang sa Europa. Tumamis na ang iyong mga salita. Marahil, maraming magagandang babae ang nahulog sa pambobola mo. Mahal ko, alam mo bang ako'y isang mapalad na nilalang? Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Mapalad dahil ipinagpasya ng ating mga magulang na ako'y ipakasal sa pinakamagandang babae na ngayon ay nasa aking harapan. Asus! Binola mo pa ako. Labis akong nangulila sa iyo, Maria. Higit akong nangungulila, Crisostomo. Patawarin mo ako kung ako'y magpapaalam na. Kailangan ko nang umuwi sa San Diego dahil bukas ay araw ng mga patay. Hanggang sa muli, mahal ko. Mag-iingat ka, Crisostomo. Pumasok po kayo kahit sandali lang. Nakita po ba si Ginong Ibarra sa meeting ng kanyang ama? Oo, nakita ko siyang bumabas na karuwahan. Naniniwala po ba kayo sa purgatorio? Hindi, ngunit marami ang kabutihan na nagagawa nito sa tao upang mabuhay ng malinis at dalisay na kainuman. Akala ko ba'y naniniwala kayo sa parusang walang kapatawaran? Hindi ko alam kung ano ang ihatol ng Diyos sa akin. Ngunit handa ako sa anumang mangyayari. Anong ginawa mo sa aking ama? Nagkakamali ka. Wala akong ginawa sa... Anong wala? Hindi ako. Tinitiyak ko sa iyo. Hindi ako kundi si Padre Damaso. Pahinga muna tayo, Crispin. Magkano bang kita mo ngayong buwan, Kaka? 2 piso. Bakit? Nais ko kasi bayaran mo yung sinasabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? Di ba 35 piso ang binibintang sa iyo? Kahit isang taon ako magtrabaho, hindi ko mababayaran yan. Ngunit wala talaga akong ninanakaw. Wala akong ninanakaw, Kaka. Kapag nalaman to ng ina eh. Tahan na, Crispin. Tahan na. Hindi maniniwala sa inay. Huwag kang mawala ng... Basilio, may multa kang 2 real dahil sa hindi tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw ng Crispin, hindi ka makakawi hanggat hindi mo isina sa uli ang inyong ninakaw. Ngunit wala po akong ninakaw. Magsisinungaling ka pa. Matagal na po kami hindi nakikita ni inay. Pabigyan niyo na po! Kaka, tulungan mo ako. Papatayin niya ako. Crispin! Marahil ay gutom na ang mga anak ko at hindi ko sila hayaang magutom. Kaya paghahanda ko na lang sila ng masarap na pagkain. Pagkain ba? Mayroon. Sino, nagugutom na ako. Ito nga. Wala nang pagkain? Paano ng mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Oh, wala. Nasaan na ba mga batang yun? Nasa kumbento pa. Pero uuwi na rin sila. Paano ng mga anak ko? Kawawa na sila. Ah. Kawawang mga anak ko. Wala silang makakain.
pa mo ba kayo? Basilio! Inay! Ang anak ko! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Bakit ka sugatan? Tumakas po ako sa kumbento, inay. Takot na po ako, inay. Si Crispin po. Bakit? Anong nangyari kay Crispin? Nasaan siya? Naiwan po siya sa kumbento, inay. Hindi po siya pwedeng umuwi dahil pinagbintangan siya ng nakaw. Ano? Pinagbintangan ng mabait kong si Crispin? Dahil lang ba mahirap lang tayo? Kailangan nating magdusa? Inay. Bakit, Basilio? Anong problema mo? Nagugutom ka ba? Heto, may kanin at tuyo dito. Kumain ka. Hindi po ako kumakain ng tuyo, inay. Alam ko, Basilio, naghain ako ng masarap na ulam kanina, ngunit dumating ang iyong ama. Dumating po si Itay. Oo. Pero umalis din siya agad, hindi po ba? Basilio? Tawad po, inay. Oh, Diyos ko! Anong gagawin ko? Here, ha? Para saan po ba ang mga yan, Ale? Para po sana sa kura. Nais ko po sana siyang makausap. Ang kura? May sakit po ang kura. Kung saan po ba ito? Hindi pa kasi umuwi si Crispin, ang anak ko. Si Crispin? Oo. Kung ngayon, ay wala ka ng mga magnanakaw! Hindi! Hindi magnanakaw Ako ang mga anak mo! Kay Guardia Civil daw ka. Ako po si Sisa. Ngunit hindi po magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo na ipagdila kung ayaw mo lumalaan sa sitwasyon. Sabihin mo kung saan mo ginagawa si Crispin. Pero senyor, hindi ko pa ho nakikita si Crispin. Kung ganon, isauli mo na lamang ang ninakaw na iyong mga anak. Senyor, kahit minsan kung nagugutom ang mga anak ko, hindi po nila magawang magnakaw, maniwala ho kayo. Sinungaling! Ngunit wala ho talagang ninakaw ang mga anak ko. Senyor, parang awa niyo na ho. Huwag niyo akong ikulong. Ha? Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Mga anak ko! Tawan niyo ako! Tulong! Tulong! Mabubula ka sa bilangguan hanggang hindi ka magsasabi ng totoo. Malian yan ang kura. Pakawalan niyo siya at huwag nang gambalain pa. At kung gusto ng kura na may balik ang kanyang mga ginto, sabihin niyo sa kanya na manalangin kay San Antonio. Malis ka na rito! Wala may pakakain ang gobyerno sa iyo! Ha ha ha! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Ano to? Damit ni Basilio? Dugo! Bakit may dugo? Bakit may sugat ang anak ko? Dugo? Dugo ng mga magnanakaw kong anak. Ako ang ina ng mga magnanakaw kong anak. Dugo! Dugo! Magandang tanghali, Padre Damaso. Mahal ko, nagustuhan mo ba ang pagkakagawa ng itinayo kong paaralan? Siyempre naman, mahal ko. Hindi man lamang niya ako binati sa aking pagdating. Talagang tumaas na ang kanyang tingin sa sarili. Nakapunta na ang mga Europa. Abay, akala mo sino na kumasta. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinasabi, mahal ko. Kung alam mo lang kung gaano ako nagtitimpi sa kurang yan. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Akalain mo, isang Vicente. Ngunit, hindi rin marunong gumala sa batas ng simbahan. Pasensya na, Maria Clara. Pero hindi ko na ito may titis pa! Tama lamang na siya'y pinarusahan na namatay sa kulungan at Hahayaan ko kayong insultuin ako. Ngunit huwag na mong babasutin ang alaala ng aking ama. Magulis diri ka, Ibarra! Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo! Alagad ng Diyos? Paano mo masabing alagad ito ng Diyos? Ang taong ito ang dahilan ng kabiguan ng aking ama.
na naging dahilan ng kanyang kamatayan. At ngayon, nagawa pa niyang basusin ang alaala nito. Ganito ba ang gawain ng isang alagad ng Diyos? Crisostomo, pakiusap. Alang-alang man lamang sa akin, huwag mong saktan si Padre Damaso. Maria Clara, kung di lamang kita mahal, baka nakita mo na kung may dugo ba talagang dumadaloy sa mga ugat ng taong ito. Mahirap sisihin ang sino man dahil hindi natin alam kung sino talaga ang may sala. Ngunit kung nakapagtimpi lamang sana si Ibarra, sana Baka ang ibig niyong tukuyin ay kung si Padre Damaso ang nagsimpi ng higit kaysa kay Ginoong Ibarra. Ang nangyari ay kapaligtaran. Si Padre Damaso ay nag-isip bata at si Ginoong Ibarra naman ay nag-isip matanda. Ninyo ay walang umawat maliban sa dalagang anak ni Kapitan Tiago. iyon po ba ang paniniwala inyo? Naniniwala akong dapat nating tulungan ang ating mga kababayan. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon, no? Napakainit na rin ang ulo ng anak ko. Baka siya kung ikamatay sa sama ng loob. Aba, ano naman ang ibig sabihin mo, Kapitana Maria? Ikararangal ko ang aking mga anak kung maipagtatanggol nila ang alaala ng kanilang mga magulang na yumao na. Hindi ko siya bebensyonan. Hindi yan dapat sabihin ng isang ina. Ngunit hindi ko rin malaman kung ano ang aking gagawin. Ang halaman doon. Mga gwardiya sibil! Bakit po, Senyora? Sino yung umawit? Siya po ang baliw. Papuntahin niyo siya rito. Masusunod po, Senyora! Sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Upo ka na. Nandito na po siya, Senyora. Pawitin niyo siya. Uy, baliw! Umawit ka! Awit na! Awit na! Bahay, kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Maaari na kayo umalis mga gwardiya sibil. May baliw. Sumayaw ka. Sumayaw ka. Sumayaw? Oo. Sumayaw? Parang ganito. Sumasayaw ako matandang baliw. Sino ang baliw? Ikaw. Sino tinatawag ng baliw? Ikaw. Sumayaw ka nga. Ayaw ko nga. Baya! Baya! Ako, sumasayaw. Hoy na! Hoy na! Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Tumigil na ako kayo. Aray ko. Sinong baliw? Ha? Hoy! Isolasyon! Ano ba itong ginagawa mo? Ano nga ako? Tinuturuan ko lang siya ng baliw. Aray ko po. Tumigil ka nga! Hindi ka na naawa! Baliw ka na rin ba? Crispin! Basilio! Crispin! Tugo! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Oh, Doña Victorina, kayo pala. Tuloy kayo. Magandang araw, Kapitan Tiago. Isabel. Mukha may kasama yata kayo. Ah, oo. Magandang araw po. Ako nga pala si Alfonso Henares. Magandang araw na sa'yo, iyo. Sana pala si Maria Clara. Wala pa rin pong pagbabago, Don Tiburcio. Kumusta ka na, Iha? Sumasakit pa rin po yung ulo ko, Doktor. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay nga po talagang napakaganda niya. Magandang araw po, Padre Damaso. Nasaan na siya? Nagpapahinga po siya sa kanyang silid. Maria Clara, Salamat po sa pagbisita niyo, Padre Damaso.
Labis akong nag-alala sa iyo. Magpagaling ka kagad. Opo. O sige iha, magpahinga ka muna. Opo, Padre. Padre Damaso, Victorina, sino yung kasama mo? ang totoo niyan ay kanina ko po siyang pagkilala sa inyo, Padre. Siya si Alfonso Linares, ang inaanak ng mayaw. Inaanak ng aking bayaw? Ikaw na nga ba ang inaanak ng Carlicos? Opo, ako na nga po, Padre. Anong sayakot sa wakas nakita na kita, iyo? Ako rin po, Padre. Matagal ko na po kayong gustong makilala. Nandito po ako upang makapaghanap ng aking napapangasawa. Mapapangasawa? Madali lamang yan. Maghintay ka lang, iyo. May panauhin po kayo at sa kanyang pananamit ay mukhang isa siya sa manggagawa sa inyong bukid. Papasukin mo. Ako po'y patungong Batangas at may nais lamang po sana akong sabihin sa inyo bago ako umalis. Ano po iyon? Ang nais kong sabihin sa inyo ay may sakit si Mira Clara. Ngunit hindi naman ito gaano malupa. Salamat po sa inyo. Ginoo, ako po'y si Lucas, na kapatid na namatay kahapon. Ako'y nakikiramay sa nangyari sa inyo. At ano ngayon? Nais ko pa lang pong malaman kung magkano ang ibabayad ninyo para sa aming magkapatid. May lakad pa po ako. Sabihin lang ninyo kung magkano ang ibabayad ninyo. Patungo po ako sa may sakit. Wala kayong panahon, Ginoo? Huwag niyo kong piliting maging mayamot. Ngayong napatunayan ko na ikaw ang nagpabilad sa init sa aking ama. Ang dugo niya ay dumadaloy pa rin sa ugat mo. Ngunit kapag malaki ang iyong babayad, ay magkakaibigan din tayo. Pangit niyo! Labandera, kami ba pinaliringgan mo? Natamaan ka ba? Ha? Ano sabi mo? Labandera? Baka gusto mo labahin ko yung buhok mo. Baka gusto mong planchahin ko pa. Hoy, matandang makukulam. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka maganda? Anong sabi mo? Gusto mo mag-toast tayo? Hindi kita uurungan. Walang iyak ka talaga! Pangit ka! Bigyan na kayong dalawa para kayong mga bata. Hoy, Alperes, pagsabihan niya asawang mo mukhang makukulam. Kung hindi ka lang isang babae. Ngayon na, Victorina, wala tayong mapapala dito. Ang kapal na mukha mo! Pilay na pekay magagamot! Tibusyo, bakit hindi mo man lamang hinamon ang mayabang na Alperes na yon? Tingin mo ba may laban ako sa kanya? At ikaw, Alfonso, binabalaan kita. Kapag hindi mo sila hinamon, hindi ka makasal kay Maria Clara. At malaman ng lahat ang tunay mong pagkatao. Nakausap mo ba si Elias? Hindi, sapagkat kasama natin siya dahil may utang na loob siya kay Ginoong Ibarra. Sumali ako sapagkat pinagamot niya ang aking asawa sa Manila. Salakay ako sa kumbento upang gumanti sa kura. So salakay kami sa partel upang may masabing may anak na lalaki ang aming ama. Ilan kayo? Sabi ni Ginoong Ibarra, 20 raw kami. Kayo ba ang aming hinihintay? Maghiunay na kayo sapagkat nasundan ako. Bukas ay matatanggap ninyo ang ating mga sandata. Lulusog tayo sa ikawalo ng gabi. At ang sisigaw niyo ay mabuhay si Ginoong Crisostomo Ibarra. Sino kayo? Sino rin kayo? Anong hinihintay niyo dito? Hinihintay ko busapit ni kaulo ng gabi upang makakuha ng marahan ng mga patay. At kayo, ano ang inyong layo? Ganun din. Sa pagtugtog na ikawalo ay maghuhulog ako. Ang gumalo na barahay siyang barahan ng mga patay. At dapat agawin sa pamamagitan ng tayaan. Kayo'y natalo. Umalis na kayo upang makapaghanap buhay na ako na mag-isa. Tao po! Elias! Senyor Ibarra, umalis na kayo sa lugar na ito at iligtas niyo yung sarili. Ano ang ibig mong sabihin? May pag-asa ang magaganap at kayang palalabasin na may pasimuno nito. Ngunit sino ang? Hindi ko po alam kung sino ang may pakanan nito, senyor. Ano ang dapat kong gawin? Ihanda niyo lahat ang iyong papeles at sunugin niyo ito. At umalis kayo sa lugar na kung saan hindi kayo masusundan. O di kayo pumunta kayo sa bayan ng may makapangyarihan upang hindi masabi na kayo ang nanggugulo sa kilusan.
Kilala mo ba si Don Pedro Ibaramendia? Siya ang ama ng aking nuno. Ang aming apelyido ay pinaikli lamang sapagkat lubhang mahaba. Kilala ba ninyo kung sino si Don Ibaramendia? Siya ang taksil na nagbintang sa aking nuno na naging dahilan ng aming kasawian. Pagbabayaran mo lahat. Anong gagawin ko? Wag, iho! Sino yan? Sa ngalan ng hari ng Espanya, kami yung pagbuksan. Kailangan namin kayong dakpin. At bakit? Sa kwartel ninyo malalaman. Hindi. Hindi ito maaari. Mahal ko. Anong nangyari sa iyo, anak ko? Mahal pa rin po ba niyo ako? Anong ibig mong sabihin? Wala na siya. Patay na si Crisostomo. Wala na ang taong mahal ko. Ngunit, Tanging si Ibarra lang ang mahal ko. Wala na iba. Hindi ko mahal si Alfonso at hindi ako magpapakasal sa kanya. ngunit, Kung itutuloy niya pa rin ang magpapakasal sa aming dalawa, magpapakamatay na lang ako. patawarin mo ako, Iha. Patawarin mo ako. Kung naghimasok ako sa inyo ni Ibarra, sa buhay mo. Patawad, anak ko. Magmumongha na lamang ako. Kung alam mo lang ang hirap sa likod ng mga pader ng simbahan. Ano yung gugustuhin? Ako ay magmongha? O magpapakamatay na lamang ako? Sadyang mahirap ang ginagawa mo sa akin, aking anak. Kung gano'n, magmukha ka na lamang. Mga magnanakaw kong anak. Crispin! Magnanakaw! Oo, magnanakaw sila. Sino ka? Hindi kita kilala. Ako po, si Basilio po. Anak niyo. Hindi kita anak. Nay, Sino huwag kayo ka? matakot sa akin, Nay. Hindi kita Si kilala. Basilio po to. Basilio? Ako nga to. Basilio? Ako mo po to, Nay. Basilio? Nay. Anak ko. Nay! 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 Wag mong iwan, Nay! Nay!